Oh, sige. Ako na Iran, sagutin ko lang. Ako na Iran. Ako muna, ako na sagutin ko lang. Sige. Alam mo, ganito yan. Wala naman siyang karapatan, kaya hindi siya sinasagot ng mga kapatid. Wala siyang karapatan na magtanong at magsuri, mag-survey. Sabi sa Biblia, kung hindi ba naman pangahas tong panot na matandang to, pasakop kayo sa nangaminuno sa inyo. Ang ginagawa nila, pangahas sila eh. Sila pa yung gustong magturo sa mga kapatid, itinuturuan lang sila. Tama-tama yun, mababasa natin sa ikalawang Pedro 2:1. Sabi dito, ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta katulad ni Wei at saka ni Noel Pascual. 'Di ba? Nagaya naman sa inyo yung magkakaroon ng bulaang guro na magpapasok ng lihim. Ano ang ginagawa niya? Lahat ng kapatid kinakausap niya sa lokal nila. Kung di ka ba naman pangahas ka, nakakausapin mo lahat ng kapatid at tatanungin mo na hindi naman aral sa MCGI, talagang hindi ka sasagutin ng mga yun. At hindi ka pakikisamahan kasi may sarili kang aral. Hindi yun ang pinagsasama-samahan. At yung turo doon, anghel naman talaga ang nagsalita doon, hindi si Kristo. Ebreo 1:1 hanggang 2. Ang anak nagsalita sa mga huling araw. Magbasa ka ng talata. Talo ulit ako, aaminin ko na si Kristo nagturo at nagsalita sa unang panahon. Kristo nagsalita Kristo, magbasa ka ng talata. Kapag may nabasa ka, talo ulit ako. Pero pag wala ka nabasa, sinungaling ka ulit sa demonyo ka. Hamon ko ulit sa'yo. Katulad ng hinamon ko sa'yo na ang religion mo is Kristiyano. Sabi rin sa Gawa 20:13, o ikaw, puspos ng puno ng karayaan, ng kasamaan, ikaw ng anak ng Diablo, Noel, at Way Kayanan, kailan kayo titigil sa pagpapasama ng daang matuwid? Ano ang ginawa sa inyo ng kapatid na Eli na mali? Ano ang ginawa sa inyo ng mga kapatid na mali? Sinaway lang kayo dahil nagtatawid kayo ng aral na hindi naman MCGI. Hindi naman aral yung MCGI. Ngayon, nung sinaway kayo, ayan kayo, naggaganyan na kayo. Tama yung sinabi ng Biblia. 'Di ba? Nagkaroon kayo ng katinang teenga, 'di ba? Na hindi nyo inano yung magaling na salita at nagkaroon kayo ng katinang tenga dahil gusto nyo kasing maging guro. One time sinabi mo, tayo na ang magtuturo nito. Busy na si kuya, hindi niya na ituturo to. Tama ba naman sa tinuturuan yon? Pangahas ka, Noel, Pascual, pangahas ka na tinuturuan ka lang, gusto mo ikaw magturo sa mga kapatid? Anong attitude, anong ugali meron yan? Na ganyan kayo, pare-parehas kayo. 'Di ba? Kaya kayo inalis ng Diyos sa MCGI dahil yung ugali nyo. In the first place, nananahimik si Padaba, sinabihan mo ng tarantado, gago, kaya ako nag-react. Pinagtanggol ko lang yung kapatid. Nung binalik ko sa'yo, nag-iiyak ka. Pa-victim ka pa. Bro Elion, sige. Mga bro, sino sunod mamaya after ni Daddy O? Si Bro Ryan o si Bro Padabata or si Brad Mark? Sige, Daddy O, bigay ko Sige, muna sa ako, yung ako oras. naman. No? Ito, pinapatunayan lang talaga ni Elio ng kanyang kasinungalingan. Lahat ng sinabi niya, walang totoo eh. No? Nagtuturo daw ako. Tinanong ko daw lahat ng kapatid. Alam mo, yung mga tinatanong ko, actually, matatanda na, iilan lang yun eh. Wala pa naman 20. Ilang kami rito? May kami 200. Wala pa naman 20. Tapos sabihin mo lahat. Tapos ito pang masaklap doon, no? Yung tinanong ko, nasa 20 yun, sa 5 sagot o sa 5 choices na tanong ko, lahat yun may sagot. No? Isipin mo, paano yung sasabihin ni isang aral kayo? Ang isa pang masakit doon, ang masakit doon, nagagalit pa. Ngayon, ito papatunayan ko sa iyo sa sinasabi mo. Wala daw mababasa si Kristo. Yang ganyang kayo, kaignorante sa Biblia, yung nagtuturo sa inyo ang sinasabing bulaan. Tapos sasabihin mo kami bulaan, bakit? Nangangaral ba kami katulad ni Brad Eli? Sabi ko sa inyo, nagbabahagi. Dahil yung binabasa o yung binabahagi namin, ibinabasa lang. Kasi, kung papasinungalingan mo yung sinasabi namin, sinungaling ang mga apostol. Sino ang nagsalita? Sa Exodo 3:8 o Kapitulo 3, sino nagsasalita doon? Hindi naman anghel. Sinabi doon sa 3:8, ako'y bababa. Anong sabi ni Bes? Kailanman hindi pwedeng bumaba ang ama sa lupa.
Dahil ang lupa ang kanyang tuntungan, tuntungan ng kanyang mga paa, langit ang kanyang luka. Paano bababa? Sabi niya. Si Kristo, madalang beses na naparito, sabi niya. Tamo, hindi niyo pinapaniwalaan ng leader ninyo, ang nagtuturo sa inyo. No? Ngayon, sinungaling lalabas ang mga apostol o yung mga nagsulat sa Biblia, no? Kung sasabihin yung anghel yun, sinabi niya, ako'y bumaba. Sino ba yun nagligtas sa kamay ng mga Israel o sa kamay ng mga Ehipto? Sino yung bumaba na yun na Panginoon? Sabi ni Judas, Jesus! Tapos sabihin niyo, walang mababasang Kristo? Nandito nga cellphone ko, papakita ko sa inyo sino nakita ni Abraham eh. So lalabas, sinungaling din ng Kristo ninyo nung sinabi niyang, nagalak ang inyong amang si Abraham, nakita niya aking araw. Nakita niya at natuwa. Oh, di ba? Bago pinanganak si Abraham, ako nga. So sino ba yung nagsasalita? Sino ba ang salita? Hindi naman ang Ama. Ama ba nagsasalita? Ano sinasabi sa Juan 12:50? Oh, lahat ng sinasabi niya, ang sinasabi, ang utos sa kanya, yung sinasabi niya. Sino nagsasalita? Yung nagsasalita doon, si Kristo. Sino pa ba? Oh, yung Ama ba, bumaba na ba sa lupa? O yung Ama niyo pala, bumaba na sa lupa. Kasi lumalabas, ang Ama niyo niya, demonyo, si Satanas. No? Kasi ibang Kristo pinapangaral ninyo, anghel ang Kristo ninyo eh. Ganun lang kasimple. Okay, time Daddy. Sa mga kapatid, sino magsasalita? Si Bro At Trotsky o... re-rebut ko lang ba, Aaron? Sige, si O, Bro magsasalita Trotsky. lang ako. Okay. Sige, Bro Trotsky. Sabi niya kanina, wala akong pakialam sa inyo kung yun ang paniniwala nyo. Yung pala paniniwala namin, bakit mo kami pinakikialaman? Anghel yung nagsalita sa lumang tipan. O papakialaman mo ba yon? Pinagpipilitan mo na si Kristo yun. Hindi nga si Kristo yun eh. O, papakinggan nyo ha. Uno-uno ng Ebreo hanggang 2. Sino pwede magbasa? Okay, dahan-dahan lang sa uno muna tayo ha. Sa uno, Brad Elion. Dahan-dahan lang ang basa. Hebreo 1:1 hanggang 2. O, Sabi dito, 1, ganito ang ating mababasa. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ay Uno muna, nagsalita- Uno, ayan ha. Ang Diyos nagsalita sa ating mga magulang. Yung mga magulang na yan, yung mga patriarka yan, di ba? Oo. Ang patriarka simula kay Adan ba hanggang kay? Ang patriarka kay Adan hanggang kanino? Dapat mamaya ni ano yan. Hindi alam ni, paano yan, ni Yo yan. Oh, sa iba't ibang paraan. At pag isinabing iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, panahon ni Noe, panahon ni Adan, panahon ng sino-sinong panahon yung ng patriarka, sa iba't ibang paraan. Yung pakikipag-usap ba ng Diyos sa panaghihini, paraan niya ba yon para makipag-usap sa mga tao? Paraan yun. Kasi Paraan yon. Sa bilang Yung may bababasa. pakikipag-usap ng anghel dun kila Moises, kila Isaac, paraan ba yon sa pakikipag-usap ng Diyos? Paraan yun. Sa 2, basa sa 2. Eto sa 2, dito natin makikita. Dagdagan ko lang, Brad Trotsky. Kasi paraan yun, kasi sa bilang, mababasa natin sa bilang na ang panaginip ginagamit ng Diyos para kausapin ng mga lingkod niya. May mababasa natin sa bilang. Tapos Paraan yun, di ba? Oh. Paraan yun. Paraan yun. O kaya tama si Pablo. Ang Diyos nagsalita sa ating mga magulang noong unang panahon sa iba't ibang paraan. O gumamit siya ng iba't ibang paraan. O ginamit niyang paraan na pakikipag-usap, yung panaghinip, yung anghel. Maubos yung oras mo, basahin natin yung 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Nung magpasimula ang huling araw, nung magpasimula siyang magsalita, ang Panginoong Hesukristo na sa mga huling araw. Hindi, Bro Padabata, after ni Daddy o ikaw, sige. Para lang salitan lang, bro. To be fair lang ha, pasensya ka na. Sige, go ahead, Daddy O. Also, can you make me lots of food? Daddy O.
Charles ako. Sige, after ni Daddy O, bro, padabata Okay, ikaw ito. naman. Sasagutin ko lang yung ano ni Trotsky, no? Tungkol dun sa, ano ba yung sabi niya kanina? Bakit ko daw pinapakialaman, no? Alam mo, kahit naman, ano ba yung ginagawa ng mga ngaral nyo noong nabubuhay pa siya? Di ba kinakalkalan lahat ng mga sinasabi nating sinasabi nating kabulaanan ng iba? Ano ba dapat mong gawin? Kasi, katulad din ng sinasabi niya, kung walang sasaway sa mali, lahat maniniwala sa mali. Di ba? Kaya hindi nyo alam ang sinasabi nyo eh. Kaya nagsasalita kami ngayon dahil hindi namin matanggap ang mga aral na ipinapangaral niya. Ano? Ibang Kristo kasi. Ngayon, sinasabi mo, anghel daw, lahat. Bagumpisa sa mga kay Adan, sa mga patriarka, hanggang kay Juan, ganon? Hanggang kay Juan Bautista, ganon? Anghel lahat. Tama mo, sabihin mo, sino itong Yahweh? Dito sa Exodus 7:1, na ginawang Diyos, si Moises, anghel ba yon? Yung anghel pala ngayon nakakagawa ng Diyos, higit pa sa kanya? Di bakit di na lang yung anghel ang ginawang Diyos? So sumakatuwid, kung anghel yun para sa inyo, si Satanas yun para sa inyo, kasi si Satanas, Diyos yun eh. Diyos ng sanlibutan eh. Yan, tumatama sa inyo, ang 2 Korinto 11:4. Hindi kayo nag-iingat sa sinasabi nyo, akala nyo. No? Kaya sinasabi ko, yung mga sinasabi nyo, lumalabas, sinungaling ang mga manunulat sa Biblia, katulad dito sa Marcos, no? Dito sa 12:26, yung nakipag-usap o nagsalita kay Moises, Diyos ang nakasulat, hindi anghel. Tutulan niya yon, 12:26 ng Marcos. Tapos, doon sa 3:8, no? Sino ba yung bumaba doon na Diyos? Ikaw yung mismo naniniwala ang Diyos, hindi bumababa sa lupa, yung Ama eh. Wala nga taong nakakita sa Kanya eh. Ito nga ang Kapitulo 17 ng Genesis, nang pakita kay Abraham, nakipag-usap. O nung magkatapos na makipag-usap, napaitaas mula sa piling ni Abraham. Nakita ba yan o hindi? Nasa piling niya eh. Kinakausap nakikipag-usap sa kanya. Di sinungaling na si Juan. Ano? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, kung yung Diyos yun. Ngayon, kung sinasabi niyo naman, tama naman yung sa nagsasalita sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon. Wala naman binabangkit ng anghel dun eh. Nagsalita sa pamamagitan ng mga anghel eh. Kanino nagsalita? Sa pamamagitan ng mga propeta, hindi anghel. O, kita yung kaangahan nyo? Hindi kayo nag-iingat sa sinasabi nyo. Bro, padabata, sino ba? Nung panahon ni Jacob ni Isaac, Wait lang, bro. wala pang May propeta. oras yan, maghintay Bro ka. Trotsky, Wala ano pa mo ba? na? Pabayaan mo na. Bro Trotsky. Sige, go ahead, bro, padabata. Wala pang propeta nung panahon ni Adan. Ito. Ano, Trotsky? Si Bata-Bata ka. Ganito kasi yan, ano. Ulitin ko oras ng bro padabata. Bro padabata, wait lang. Hindi ako papasok doon sa tinatopic ni Daddy Yo kasi yan galing yan sa loob. Ang gusto talaga yan ni Daddy Yo, alam niyo kung makapaghikayat ng mga nasa loob. Bro Ilo, pakibasa nga 1:1 9 hanggang 10. Pakilang po. 1. 1:1 9 10. Patay tayo ni Camilo versus MCGI scares me. Baka pwede pakibasa bro, mga bro. 1. Ako nababasa para sa'yo. Ito, oh. Hindi, bro, Daddy. Ako nababasa. Tahimik ka lang. Babasa. Nagsasalita ako, naka-off mic pala ako. Ganito sorry, ating bro. mababasa. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrepes, aray ko, na nag-iibig na magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Gis. Kaya't kung pumariyaan ako, ay ipaalala ko na ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng mga masamang salita laban sa amin at hindi nagsisihan na ganito. Hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid na silang ibig tumanggap
ay pinagbabawalan niya na ipinapalaya sa iglesia. Ayun, napakalino naman pala, Daddy Yo. Isa ka sa Jutrepis, Daddy Yo. Tanggapin mo katotohanan na yan. Na isa ka sa nangangakay dito sa TikTok na gusto mo may sumama sa inyo ni Way. Ayan, magandang talata, Daddy Yo. Si Jutrepis ka. Tanggapin mo ng katotohanan niya na Jutrepis ka. Walang katotohanan sa inyo, Daddy Yo. Nangaakay ka dito ng mga kapatid na mga bago, nakakaalam mo madadaya mo. Alam mo kasi yung demonyo kasi madaya yan eh. Eh bakit? Mambubulag yan eh. Nasa ikalawang Korinto 4:4 eh. Mambubulag kayo, Daddy Yo. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Daddy Yo. Jotrapes ka. Yan ang tandaan mo. Jotrapes ka. Pakatatandaan mo eh. Wala ko ibang masasabi. Jotrapes ka, Daddy Yo. Yan lang. Ako na Grabe. Sige. Ay, Bro Ryan, after ni Daddy Yo, tas ikaw naman. Pasensya na, Bro Ryan, para lang sige. Sige, Daddy Yo. Okay, salamat, no? Salamat naman sa pag-amin mo, Jezreel, na wala kang, hindi ka papatol sa akin. Alam mo kung bakit? Alam mo kasi bakit? Wala kang alam. Bobo ka kasi sa Biblia. Kasi sinabi mo noon sa akin yan eh, no? Huwag mo na itanggi yan. Pangalawa, no? Pinagbintangan mo kung si Diotrepes. Sino ba si Diotrepes? Bumabasa ka ng talata, hindi mo naintindihan, no? Ang iniisip mo, nag-iibig akong magkaroon ng kataasan sa kanila? Nag-iibig ba magkaroon ng kataasan? Nagtatanong ako, nagagalit sila? Nagtatanong eh. Sa ano sabi sa unang Pedro 3:15? Utos yan na lagi kayong handa ng pagsagot. Sa kanino mang sa inyo humingi ng katwiran na may kaamuhan at takot? Hindi. Alam mo ang ginawa ng diakono namin? Binastos pa ako. Ito, sasabihin ko na sa inyo ng tapat. Kinakausap ko lang siya. Nang hindi niya sinasagot yung tanong ko, lumabas. Dahil dalawa na lang kami sa lokal. Paglabas ko, sabay pasok niya, sabay sara ng pinto. Anong tawag mo doon? Diakono yun ha? Kabastusan yun. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Hindi naman ako nagbabardagol sa kanya. Mahinahon ako nakikipag-usap sa kanya. Pinag-isipan niya ako ng masama. Sino ngayon ng Diotrepes? Sino ngayon nagmamataas? Nandoon. Nandyan sa pagsama-sama ninyo, no? Ikaw, Jezreel, puro paratang na lang ginagawa mo eh. Katulad ng pinagsasabi mong, ayan sinasabi ni Way, magtatayo na ng iglesia. Gago ka nga talaga. Kaya dapat kang murahin. Wala naman kami sinasabing ganun. Lutong. Puro kasinungaling yung pinagsasabi mo eh. Kaya tinakwil ka din ng tito mo eh. Kasi sa kabulukan ng bunganga mo. Kita mo? Kaya sabi ko sa'yo kanina, naghahamon ka kay Renick. Umakit ako, sabi ko tayong dalawa. Ngayon, ayaw mo. Hindi ka papatol. Bakit hindi ka papatol? Kasi wala kang alam. Hindi mo alam yung usapin na yan. Sabi mong malalim. Hindi nga inaral nga yan, mali eh. Kaya ibang Kristo yung pinapangaral niya eh. Kapag walang sumaway sa mali, tulad ninyo, maniniwala sa mali. Siya na nga mismo nagsabi, hindi kayo naniniwala eh. Kapag may nakita kayo mali, umalis kayo. Ayun. Sasama pa kami sa inyo, sabi. Ngayon, kaya lang, hindi na siya makakasama. Tigok na. Anong masasabi nyo ngayon doon? Siya na nga mismo nagsabi, may nakita kaming mali. Kayo nga dyan, Sabi nyo, isang aral, kayo nagdedebate? Kayo nagtatalo? Hindi kayo pare-parehas ng aral? Katulad niya, si Peter, sinasabi. Kung may mabasa ako sa'yo, ang ama bumaba. Kinokontra niya pala amo nyo eh. Tutulan niyo yan. Okay, time. Bro Ryan, Bro Ryan, ikaw naman, Bro Ryan. Tanong ko sa'yo. Magsalita ka, okay na yung oras mo, ha? Oo. Tanong ko sa iyo sa Deuteronomio 18:18. Ito. Sana masagot mo ng maayos 18:18. Ngayon, sabi mo yung nagpakita is si Kristo kasi iyon ang pinagkakalandakan nyo kasi yan ang stand nyo kasi hindi nyo kayang patunayan sa mga INC na Diyos si Kristo kasi yan ang paraan nyo kasi. Ngayon ang tanong ko sa 18:18, kanino natupad ito at kailan natupad?
Sagutin mo. Kaya ibibigay ko sa'yo yung oras. Sagutin mo daw. Kasi sa'yo sabi mo, si Kristo bumaba, no? Eh ngayon, pakinggan natin yung salita ng Diyos, yung hula sa Deuteronomio 18:18. O ngayon, kailan natupad yan at kanino natupad? Sige, Daddy Yo. Sagutin mo yan, Yo. Sagot daw, Daddy Yo. Open mic. Ay, Walang may ganon. sumipa ba? May sumipa? Wala, Ba't ka tumakbo? Kairan sagutin ko lang yung talata niya ng Sige, bro. yung Elion, ng Pedro. Rebat ko lang. Ang sabi doon, kayo'y mag-una. Ito na pala, bro. Elion, ito na. Masyado Nalaglag lang kayong pala. excited, Sorry. padabata ka. Akala mo, ha? Sige. Oh, Ngayon. ngayon. Na, bro, Elion. Sige, bro, Daddy Yo. Pasagot yung tanong ni bro Ryan. Ito nga, sasagutin ko dahil binibigyan na rin lang sa akin ng oras, no? Sino daw yung bumaba? Di ba? Hindi raw namin mapatunayan sa INC. Hindi ganun ang tanong ko. Pakinggan mo ulit. Ano? Pakinggan mo ulit. Makinig ka. Sige, ulitin mo. Sige, ulitin mo. Ito. Yung listan nyo kasi, yung nagpakita is si Kristo, ano? Si Kristo. Pakinig ka, ha? Kinig ka. Yung nagpakita, ang stand kasi namin, yung anghel sa pamamagitan ng anghel, napakita, ano? Ngayon, kung si Kristo yon sa Deuteronomio 18:18, kailan natupad yan at sino ang tinutukoy na sa hula? Okay. 30 sige. seconds. 5 seconds lang ba? 30, Alam mo, 30. mix up ka dyan eh. Yung pinag-uusapan dito napakita, ito nga, ang napakita dito sa Genesis 17 na sinasabi ko, si Kristo yan. Ngayon sinasabi mo sa Deuteronomio 18:18, Tika lang, mahigit na 400 taon na yan. Tika lang. 18, Ang layo ng ano mo eh. tanong ko. Hindi mo naintindihan sinasabi mo eh. Makinig kayo. Okay, bro Ryan, okay na. Bro Ryan, mamaya na lang. Ubus na oras mo, Oh, bro Ryan. sasagutin ko, no? Bigyan natin ng oras si Daddy Yo. talata ko, yung binigay kong talata, wag kang patutsyada. Sasagutin ko, ano? Sige, yun daw, Daddy Yo. Tinatanong niya, sino yung napakita? Babasahin natin. Sabi rito, nang si Abraham may 79 na taon, napakita ang Panginoon. Hindi yan, Ngayon, kung babasahin natin dito sa Exodo, yung sinasabi, yan, sige. no? Wait lang, Dito sa Daddy Yo. Exodo 3:2, Daddy Yo, wait lang. Sige, bro Ryan, pause mo muna yung ulit time. mo yung tanong mo. Wait lang, Daddy Yo. Pause mo muna yung time. Kasi Ulitin ko yung lumalayo oras mo. siya eh. Ang Sige, bro Ryan, ulitin mo yung nagbigay tanong lang ako mo. ng premise sa ista nila, ano. Ngayon, ang tanong ko, yung talatang Deuteronomio 18:18, huwag kang lalayo. Ang tanong ko dyan, kanino natupad at kailan? Yun daw, Deuteronomio okay. 18:18, kanino daw natupad at kailan? Yung sa Sige, Daddy Yo. Deuteronomio 18:18, no? Yung tinutukoy dyan na propeta man na palilitawin. Teka, basahin muna natin, no? Para hindi tayo maligaw. Sabi kasi rito, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sino ba yung nagsasalita rito? Yung nagsasalita rito si Kristo, no? Siya magpapalitaw. Sino yung propeta na yun? Katutuparan sa bagong tipan. Yan yung pagiging katawang tao niya, yung Jesus. No? Para malaman mo, hindi si Moises ang nagsasalita rito at hindi rin ang anghel ang nagsasalita rito. Kasi kung babasahin mo, no, kung dito sa mga yung mga katuruan dito, babalik ka sa Exodo, mag-umpisa dito sa Kapitulo 4, no? Kapitulo 4. Sabi rito, at si Moises ay sumagot at nagsabi, datapot narito, hindi nila paniniwalaan ako. Nididingin ang aking tinig sa kanilang, at sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon na hindi napakita sa iyo. So, dahil nga, yung sinabi niya, hindi maniniwala ang mga magulang o yung mga Israelita. Anong sabi? At sinabi sa kanya ng Panginoon. Hindi sinabi ng anghel ng Panginoon. Magkaiba yun. No? Sinabi sa kanya ng Panginoon. Ano iyang nasa iyong kamay? Sabi niya kay Moises. At kanyang sinabi isang tungkod. So si Moises ang kinakausap nitong Panginoon na nakasulat dito.
no? At pagkatapos, kung titingnan mo, pagdating dito sa is, at sinabi ng Panginoon kay Moises, hindi sinabi rito, sinabi ng anghel ng Panginoon. Bibigyan kita ng halimbawa kung anghel ang nagsasalita. Punta tayo dito sa Genesis, no? Kapag anghel ang nagsasalita, dito sa 16, 9, 10, tsaka 11. O ganito, pakinggan mo, pag ang anghel ang nagsasalita, alam ni Moises kung sino ang nagsasalita. Isusulat niya kung sino yung nagsasalita. Sabi rito, at sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon. O sino yung nagsabi? Anghel ng Panginoon. Anong sinabi ng anghel ng Panginoon? Magbalik ka sa iyong Panginoon, sabi niya kay Agar. At pahinod ka sa kanya. Sa 10, at sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon. Maliwanag nakasulat dito, ang nagsasabi sa sulat ni Moises, anghel ng Panginoon. 11, ulit, pangatlong beses, at sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon. So maliwanag, nagsasabi rito anghel ng Panginoon. Kung titignan mo naman dito, babalik tayo sa Exodo, dito sa 3, no? Sino ba yung tumawag kay Moses? Pagdating dito sa 4, sabi rito, at nang makita ng Panginoon na panonoorin niya. No? Hindi anghel ng Time, Panginoon bro na sinasabi Daddy. dito. Bro Daddy, time na. Rebat ko lang, Sino rebat susunod? ko Si lang. Bro Elion o si Trotz or si Rebat Mike ko lang Isbe? Rebat ko lang. Eh,